Okay mga kapengyo, kamusta kayo? Alam ko naman matagal nyong inantay itong vlog natin at ating pagbabalik dito sa social media. Medyo matagal din ako nagpahinga. Alam nyo naman, siguro yung karamihan sa inyo updated pa rin sa aking social media account. Kadalasan nag-upload lang ako sa aking sariling JB Tan na profile at bukod doon sa Instagram ko na may pangalan JB Tan din. Ito nga, nawala tayo ng almost 3 weeks pero sa pagbabalik natin, isa na naman vlogger, no? Ang nag-viral ngayon, moto vlogger po ito, no? Etong si Yana, na kung saan binabash nga siya ngayon dahil sa kagunggungan, kagunggungan tuloy. Sa sa katalinuhan na kanyang ginagawa ngayon dito sa isang napakyo nga niya, no, na mama. Hindi ko pa alam yung kabuuan ng kwento pero mas mainam kung sabay-sabay nating mapapanood ito. At tara mga kapengyo, panoorin nga natin dito nga sa kanyang clip ng video kasama ang kanyang crew. Yan, nakikita nyo naman siguro sa video, the crew. Tara, panoorin natin to. I noticed this truck has been herding lanes without checking. Ayan, sinasabi niya dito, I noticed this truck has been herding lanes without checking his surroundings. Like a dumb ass. I decided to speed ahead. So, nag-decide nga raw siya na unahan etong pick up. Kasi nga raw, parang pa-X, pa kaliwa, pa kanan, pa kaliwa. So, parang kumbaga sa madaling salita, medyo magulo magmaneho etong si Kuya Driver. Panoorin natin yung sitwasyon, no? At doon natin babasihan. Surroundings like a dumbass, I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal light like you're supposed to pay for it like subscription. So yan, puta, medyo matindi pala to ha. Hindi nga raw gumagamit ng side mirror, no, etong mamang driver ng pick-up. Tingnan nga natin. You're supposed to pay for it like subscription. Uy, ayun na nga, muntik na siyang madali. Ayan, no, suddenly swerves nearly a half a cm close to bumping me like he owned the fucking road. Wow, kumbaga talagang hindi nga raw tumitingin na maayos etong si pick up, no? At talagang halos muntika na siyang tamaan, kaunting-kaunti na nga lang. So parang sakop niya, kumbaga siga ng kalsada. Kung tawagin nga nito ni ni Miss Moto Vlogger. Yun, nag-dirty finger, no? Ayan, we stop for the rest of the crew. So, inantay nila yung mga kasamahan nga nila dito. Yan. So, sa pag-antay nila, kinamusta siya ng mga kasama niya. Super good. Yan, super good nga raw. So, Ayan, yan. pick up. So, nakita niya. Ayan. Tapakin daw. Eto na. Yan na si pick up, no? Yan si Kuya. Tinanong kaagad siya na ito ni Kuya, no, ni Bossing. Bakit ka na mamakyo, boss? Sabi ni ito ni Kuya. Malalapitan siya. Sorry, ano? Mamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mong lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? So, makikita nyo mga kapengyo, no? Eto, bibigay lang ako ng sarili ko rin opinion, no? Etong si Manong, nagtanong lang naman sa kanya, maayos naman yung tanong maayos naman yung pag-approach nito ni Manong dito kay moto vlogger. At talagang tinatanong lang ito ni Kuya kung bakit nga daw siya namamakyo. Kasi nga naman, syempre hindi rin alam ni Kuya kung anong rason bakit siya pinakyo. Bukod nga doon sa muntik nga niyang matamaan etong si moto vlogger. Kaso ang problema nga kasi dito kay moto vlogger, dapat unang-una sa lahat, bumusina ka, ma'am. No? Binusinahan mo sana para at least naging aware din etong si Kuya. At pangalawa, nagtataka lang ako mga kapengyo, overtake siya, bakit doon sa kanan? No? Which is dapat yun sa kaliwa para kumbaga hindi blind spot. Kasi pag sa kanan, no, bilang isang nagmamaneho rin ng mga sasakyan, blind spot kasi yun mga kapengyo, hindi mo mapapansin yun. No? Kunyari, katulad ito ginawa niya Yana, sumingit nga siya, no? Sumingit siya. So blind spot 'yun. Anytime pwede talaga siyang mabundol doon, madagit talaga. Kung doon sana siya sa kaliwa, sa may driver side, makapapansin agad siya ni Kuya, "Oy, may tao sa kaliwa ko." Kakanan 'yan. Syempre, iwasan 'yan. Nag-iiwas din na maka-aksidente 'yan. Pero ang nangyari kasi, sumingit
etong si motovlogger na alam naman niya, no, na una pa lang, 'di ba, sinabi niya na ron na parang siga nga itong pickup na to, pakaliwa kanan. So ibig sabihin, halos sinasakop ni Kuya yung daan, which is mali rin naman talaga yon. Pero ikaw na may alam, dapat talaga yon bago mo in-overtake, binusinahan mo na muna. Para at least aware din yung nasa pickup. Ngayon, kung banggay ka pa rin o sagian ka pa rin, kasalanan na po ni pick up yun, no? So dito, dalawa silang tulonggis dito, dalawa silang may mali dito. Unang-una sa lahat, ang kamalian po dito ni motovlogger, hindi siya nagbusina, at pangalawa, nag-overtake siya sa kanan, which is mali talaga. You tell me! Nagit-git nyo kasi May side mirror pa ako, wala! Okay, eto pa isa. Sinabi niya rito, huling-huli, siya mismo. May side mirror ka, kuya, ako wala. Diyan pa lang mga kapenyo, mayayari na siya ng LTO dyan. Wala siyang side mirror. Na kung saan, nasa road ka, lalong-lalo na sa expressway, tapos ganyan pa yung dala mong bike, dapat talaga may side mirror yan. So malamang sa malamang, ate, talagang ano ka rin dito, mayayari at madadali ka rin dito. Dahil hindi lang naman itong si kuya yung nagkamali rito, may mali ka rin. Na dapat talaga, naging maayos sana yan kung hindi ka naging agresibo. Buti na lang walang dala si kuya. Alam naman natin mga kapenyo, no, yung nakaraang kong vlog, nakita nyo naman, napatay yung ama niya. Mag-ama yun, nagpadala rin sa init ng ulo, init ng panahon. O, kita nyo yung nangyari, namatay tuloy yung tatay niya. Nagsumbong yun sa tatay niya. So ito yung nangyari ngayon. So talagang nakakalungkot lang. Dapat kasi ganyan, maayos naman umapproach yung naka-pick up. Dapat maayos ka rin kausap, hindi yung parang naging arugante ka rito eh. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Thomas? Hoy, Huwag ka nun na. ang lakas ng loob magsalita, no? Hindi ka gumagamit ng side mirror mo, dumbass. Samantalang siya, walang side mirror. Diba? Hindi ganun, nakakapraning no? Kung iisipin mo. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Sanay magmura si ate. Huwag daw siya pikunin. Kung ganyang kata, sira ulo. Wala. Parang nahiya na yung kasama niya humingi na ng pasensya doon kay kuya. Plate number yan. Oh, tamo, tapang pa. Kunin daw yung plate number. Paragin ko yung pangit ng pick up. Oh, kita nyo na, nilait pa yung pickup ni kuya, di ba? So parang ano to parang arugante to mga kapenyo. Kumbaga, kaya niya manglait-lait ng sino man. Ang problema rito, kung nakatapat siya na medyo gago din, no? Yung talagang tinuluyan siya, binaril siya, no? Baka alaala na lang to si ate ngayon. Maniwala kayo mga kapenyo. Talagang natatawa lang ako sa mga ilan nag-comment sa kanya. Talagang nagagalit mga kapenyo. Basahin natin yung mga ilan nag-comment sa kanya. I don't care if that would change your view about me. After all, I prepare my followers that thinks and has actually common sense. Wow! Ha? Puta, parang tuturuan pa niya yung mga followers niya na talagang itama yung pagkakamali. No? Kung ako nga mga kapenyo, gustong gusto ko no, na doon tayo sa tama Kumbaga parang gusto ko talagang itama yung mga mali. Kung meron man akong pagkakamali, tinatanggap ko. Pero etong motovlogger na to, puta, parang ayaw tumanggap ng pagkakamali niya mga kapenyo. Iba to I'm not here to be anyone cups of tea. You can follow other vloggers who'd bend to get all your approvals. I'm here to be the gain who has common sense. Wow! Matindi talaga to si ate mga kapenyo, na kung saan talagang sinasabi niya doon daw sa mga walang common sense wala siyang pakialam. Basta ang pakialam niya doon sa mga followers niya na mga naniniwala sa kanya. Tataka-taka na lang siguro yung mga followers niya na alam mo yun, itatama nila yung mali. Pagka ginanon nila to, lalong lalaki lalo ang ulo nito. Pagka talagang kinonsinti nyo etong iniidolo nyo, which is talagang nasa mali siya ngayon, no? Na dapat niyang tanggapin. Kung ako sa kanya, dinilit na lang niya yung video o kaya humingi siya ng apology, no? Kasi hindi alam nung mama kung ano ba yung problema. Manong sinabi na lang niya, mama, pasigsag-sigsag po kayo muntik niyo po ako madagit, kaya ginamitan ko kayo ng dirty finger. Ganun lang naman po kadali yun So baka naunawaan pa nung mama na, ganun po ba? Baka yung mama pa humingi ng pasensya sa kanya kaysa sa ginagawa niya na parang siya pa yung nagmamalaki, siya pa yung matapang, which is napakamali talaga. Sabi pa dito ng kanyang followers, yan na, kung common sense po hanap nyo, ba't hindi nyo po nagamit
yung common sense nyo. Woo! Putang ina, sakit nun, no? Ibinalik sa kanya yung salitang common sense, mga kapengyo. Busina muna bago overtake just to alarm the vehicle driver in front of you. Tama naman talaga, mga kapengyo, no? Doon pala sa una kong pagkasabi, kailangan talaga nagbubusina siya para alam nung vehicle din. Kasi, alam nyo, pagka may dala kang 4 wheels talaga, minsan hindi mo talaga mapapansin yung sa kanan mo. Kaya kadalasan talaga ng tao, minsan dyan nag-aaway, lalong-lalo na sa mga paliko. Tapos hindi mo mapansin yung motor o bike, sigurado mabubundol mo eh. Tapos sabi niya rito, at paalala lang po, blind spot po ang right side. Kaya hindi dapat sa right o mo overtake. Totoo naman po, tama dito si Mark Bravo. Sobrang saludo po sa inyo, Sir Mark. Tama po ang inyong opinion. At sabi pa dito ng isang nag-comment sa kanya, overtake kanan, dun palang mali ka na. Kinausap ka ng mahinahon, yung approach mo, pasigaw agad. May side mirror siya, ikaw wala. Proud ka pa? Mas humanga nga ako dun sa lalaki nakapagtimpi siya. Di porket umalis na siya, wag mo isipin na nadarag mo siya. Sadyang pinairal na lang niya yung pasensya niya. Oo nga naman, mga kapenyo, no? Sobrang pasensyoso po talaga na ito ni Kuya sa pangyayaring ito. At wala pong naging ibang sagot. Etong yan kung hindi laitin, etong si Pau Pau. Ang sabi niya rito, Pau Pau, oh my God, that's why you're bald. Grow your hair, then speak to me again. Grabe, mga kapenyo, no? So, imbis na ayusin niya yung sagot niya dito sa naninita sa kanya para nga maunawaan ng mga followers niyang kuno na naniniwala sa kanya, wala po siyang ginawa kung hindi asarin laitin yung mga nagko-comment sa kanya. Which is, wala naman sinasabing mali yung nagko-comment, itinatama lang po yung kanyang pagkakamali. At ito pa, sinabi ng kanyang isang followers, sabi dito, respeto lagi sa kapwa motorista. Hindi mo kailangan mag-dirty finger. Paano kung sira ulo si Kuya at may baril? Baka kwento ka na lang ngayon. Wag ganon, crush pa naman kita, may ugali kang ganyan pala. Alam mo ma'am, kapag madami kayong magtotropa, yumayabang talaga. Which is totoo naman, mga kapenyo, no? Karamihan ng mga kabataan ngayon, pagka marami sila, lalong yumayabang, lalo pumupusok. Kaya minsan, nagiging kamote tayo. Sayang yung talino ni ma'am no? Sayang talaga yung talino niya. Ginagamit lang niya sa katarantaduhan. At dito may nag-comment pa sa kanya, wag sobrang tapang. Pag ikaw niresbakan nun, iyak ka talaga. Sabi naman niya, you think I tolerate that he almost hit me? Put your kids in my shoes. Yan, no? So talagang ayaw niya rin tumanggap ng pagkakamali talaga, mga kapeng. Yung pinipilit niyang itama yung kanyang pagkakamali. So kung kayo nga tatanungin ko, mga kapeng, ano nga magiging opinion nyo dito sa naging opinion nga neto ni Moto Vlogger, na kung saan talagang pinipilit pa rin niya yung mali na itinatama niya. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo at lahat yan mababasa ko.